sapagkat hindi lamang sa papel iniuugat ang pagsuyo, kundi sa pangakong binitiwan sa harapan na may likha at madla at oo, ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Iiwanan ang tipak ng pagkawasak sa nakaraan at ang mga tipak na maaari pang buuin sa kasalukuyan ay sisikaping buuin muli. Na lagit lagi, ipapangako sa sarili na magmamahal hanggang dulo, hanggang huli. O ito lang, bilang isang manunulat, kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng sarili mong libro ulit, anong kwento ng buhay mo ang nais mo burahin sa pagsusulat na ito? Burahin, nais Yeah. burahin. Wala pa akong buburahin. Dahil kada po experience natin, meron at merong mapupulot po na aral ang mga mambabasa. Na naniniwala po kasi ako na wala po dapat na binubura, wala dapat na isinasantabi. Dahil gaano man po kaliit o gaano man kaliit o kagrabe yung karanasan na yan, meron at meron pong isang tao na makababatid. Okay, nakaka-relate ako dito. Parang hindi pala ako nag-iisa. Na meron pala akong karamay, meron pala akong kasama. So, in that way, nagkakaroon po ng sense of empathy na, okay, kung naman yung mga nararanasan natin na medyo mabibigat at masalimot, okay lang yan, lilipas din yan. O ito Lance, bilang manunulat, mayaman tayo sa karanasan at karunungan. Yes. Technically, tanong ko sa iyo, kapag ikaw ba ay nasasaktan, kailangan ba magpatawad sa taong hindi naman humihingi ng tawad sa iyo? Yes. Kasi po parang doon mo po ipapakita na meron ka pa rin pag-ibig at pangunawa sa iba. So totoo lang po, yun nga. Pero mahirap po magpatawad Mahirap yan. It's the hardest thing to do. Na parang, parang sinaktan ako nito. Parang ano ba yan? Papatawarin ko ba yan? Hindi. Pero at the back of it, come to think of it, kasi po, pag hindi pa tayo nagpapatawad, actually, hindi naman po yung taong nakasakit sa atin yung nahihirapan. Tayo mismo. Yes. Nagkakaroon tayo ng bigat. Parang, the more na sinusubukan nating bitbitin yung galit or sama ng loob natin at hindi po tayo nagkakaroon ng pagpapatawad, the more mas nahihirapan ba tayong umusad? The more mas nahihirapan tayong magpatuloy sa buhay na ito. Kumbaga, yung pagpapatawad kasi, hindi na kailangan pang sabihin sa'yo. Yes. Yung pagtanggap sa sarili mo, yung pagpapatawad, at tanggapin yung sitwasyon na yung pagpapatawad na yun, binago na ang sitwasyon Yes. o relasyon na mayroon kayo. Di ba? Lance, sa tingin mo ba, handa mo nang harapin ang Diyos? Oo, na hindi pa. Oo, dahil siguro, kasi naniniwala naman ako na kung meron tayong mabuting nagagawa sa kapwa natin, anytime, pwede tayong humarap. Pero, hindi pa dahil naniniwala po ako na marami pa po akong magagawa. Marami pa po akong may babahagi na kwento sa mga tao. So, yan. Ito lang, bilang tagapagtaguyod ng spoken poetry Spoken word. sa pamamagitan ng iyong itinayong Laya Philippines, maaari ba kaming bigyan ng ilang halimbawa ng mga tula, kahit kapirasong linya lamang, dito sa kwentong Pilipino? Okay, sige. Meron ako isang dala na may kilang naman siya. Yun. Sige, alin to? Sige, mga ka-Pilipino, pakinggan po natin ang ilan sa mga tulang ginawa ni Lance Abellon. Okay, so siguro magbabahagi ako ng dalawang may iksing tula lang naman. May dalawa lang naman. So may iksi naman to. Hindi naman to abot ng 3 minuto. Yun. So, kasi ang trademark ko rin po bilang isang manunulat, I wanted to keep things short but sweet at the same time. So, pamagat ng unang tula ay ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig, magsisimula sa pagtatanong ng pangalan, sa paglikha ng pagkakaibigan at kalaunan, na kapag papatuloy ang puso na bitbit ang katotohanan ang akalang ilusyon, na sa oras na mapana ni Cupido, ang damdamin ay napapalitan ito ng katotohanan. Ang dating pagtulog ng maaga ay nagiging pagtulog sa 10 oras ng gabi na hindi na mahintay ang isang panibagong buhang liwayway para makapagpalitan muli ng mga papyaw, ng mga kilig at kapag magkapiling. Hindi mo paghihiwalay ng unos, ng karamdaman at ng trahedya sapagkat ang isa't isa ang nagsisilbing kalasag. Sapagkat hindi lamang sa papel iniuugat ang pagsuyo kundi sa pangakong binitiwan sa harapan na may likha at madla at oo, ganito ang nagagawa ng pag-ibig.
Iiwanan ng tipak ng pagkawasak sa nakaraan at ang mga tipak na maaari pang buuin sa kasalukuyan ay sisikaping buuin muli. Na lagit lagi, ipapangako sa sarili na magmamahal hanggang dulo, hanggang huli. Maraming salamat. Salamat, Lance. Yun. Sa unang pagkakataon, nagkaroon tayo ng panauhin na nagbigay talaga ng isang tula, no? Nakakaiba. Sana po nagustuhan ng ating mga Kapilipino. yes, Lance, nakakapagod ba magmahal? nakakapagod kasi lalo na kapag ikaw lang yung nagbibigay. Nakakapagod siya, no? Pag ikaw nagbibigay, pero kung tutuusin, kapag nagmamahal ka, mararamdaman mo yung pagod, pero at the same time, magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Okay. Na parang, pag pinipili mo ang pag-ibig, pag pinipili mo magmahal, the more na mas nagkakaroon ka ng maturity na okay, dapat kung ano man yung kapalpakan o kung ano man yung kakulangan ng isang tao, hindi mo na siya titignan. Or kumbaga kung ano man yung nakaraan niya, hindi mo na siya titignan. Kasi ang naniniwala ko, ang pagmamahal, ang pagpili magmahal, ay ang pag-akap sa isang tao sa kabila ng kanyang mga kakulangan at karupukan. Yeah. Okay. Lance, bago ako magtapos, sa dalawang katanungang ibabato ko pa sa iyo, imbitahan mo muli ang mga Kapilipino ng iyong mga upcoming event. Okay, so muli po, inibitahan pa namin kayo sa aming paparating na event. Siyempre, sa Pasinaya Open House Festival, magtatanghal po ang Laya Philippines sa ganap po na February 8, 11:30 a.m. sa TIG parking lot sa CCP Complex, Pasay City. At, siyempre, magkakaroon po kami ng post-Valentine's show na ang pamagat ay, Hi, pag-ibig nga naman. This will be at the Crew Cafe sa Marikina City. So, sa mga kalaya natin dyan, sa mga followers at sa mga gusto mag-open mic, feel free po to message po Laya Philippines. So, gagawin naman po ito sa February 21, 7 p.m. sa Crew Cafe sa Marikina City. At lahat po ng mga palabas namin, basically sa Pasinaya at sa Crew Cafe, ay bukas po sa publiko. So, free entry po. Okay, mga Kapilipinos, supportahan po natin si Lance, no, sa kanilang mga panibagong handog po sa atin. O ito lang, bilang pagtatapos ng aking tanong, kapag lumilipad ka ba sa kalawakan, handa ka bang mawala ang iyong memorya? Lumilipad sa kalawakan, handa bang mawala ang iyong memorya? No. Hindi. Kasi, syempre, yung mga memories mo, madadala mo siya sa'yo. At syempre, kumbaga, kahit na lumilipad ako sa kalawakan, Sir Roy, magsusulat pa rin ako. Kumbaga, I will carry my memories with me. It's because, again, ang bawat karanasan natin ang magpapabuo sa atin bilang isang tao at walang sino man ang makatatangay sa atin nun. Kailan ka nagiging masaya? Kapag nakakapagbahagi ako ng sarili ko, ng sining ko sa mga tao. Kailan ka nalulungkot? Kapag may isang taong lumilisan at nawawala. Bilang pagtatapos ng aking tanong sa iyo, Lance, handa ka bang mahulog sa bangin kapalit ang kaligayahan ng iba? Well, yes, actually. Again, babalik po ako sa prinsipyo ng pag-ibig, no? Ang pag-ibig rin, bukod sa desisyon at hindi ng pakiramdam, ang pag-ibig rin ay isang bahagi ng pagtataya ng sarili. Gaya ng ginawa ng Diyos, di ba? Ang Diyos, si Kristo, tinaya niya yung sarili niya, yung buhay niya para sa ating lahat. Ganong kagrabe siya magmahal. So dapat, in a way, hindi naman natin kailangan magpakamatay o whatever. Pero, ang pag-ibig is isang bahagi ng pagsasakripisyo na in a way, na handa tayong mahulog sa bangin, yes, para mag-iba, pero mahulog sa bangin, in a sense na handa nating kalimutan ng sarili natin para mapaligaya naman ng ibang tao. Kasi yun po talaga ang pamantayan ng pag-ibig sa katotohanan niya, ano? Ang pag-ibig rin isang pagtataya ng sarili na kung saan, di bali nang ikaw yung medyo makulangan, ang importante, napapasaya mo yung mga tao sa paligid mo, pero kailangan mo rin bantayan ang sarili mo. Kailangan mo rin mahalin ang sarili mo muna, syempre, bago ang iba. Na kumbaga lahat naman nagsisimula pa sa sarili natin. Self-love pa rin. So, dapat ingatan natin ang sarili natin, ingatan natin yung puso natin, na maging matalino tayo, maging mapanuri tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay, Lance, bago ko makalimutan, bilang katulad mo rin ay makananay, ano ang nais mong sabihin sa nanay mo? Ayun, so kay Mami Edna,
Maraming salamat po sa 32 taon ng pag-aaruga at pagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga payo, aral, at mga leksyon na binabahagi mo sa akin. At habang buhay ko pong tatanungin na utang na loob, habang buhay ko pong ipagpapasalamat na ikaw po ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako nakakapagpatuloy sa buhay na ito. Suma, I love you. Oh, Lance, kaharap mo ang 15 taong gulang na Lance. Sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Salamat kasi nanatili ka pa rin kahit anong mangyari. Lance, mula sa iyong puso, ano ang nais mong sabihin sa Diyos? Mapupuno lang sarili ko sa Diyos ng pagpapasalamat. The Lord, maraming salamat sa bawat pagkakataon na binibigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng singing. Lance, sa lahat ng talento na mayroon ka, ano ang maipapangako mo sa sarili mo? Lagit-lagi pa rin, mata sa langit, paa sa lupa. Mata sa langit, ibig sabihin, tumingala, mangarap, manalig. At the same time, paa sa lupa, matuto pa rin mapagkumbaba. Huwag lumaki ang ulo. Lance, bilang pagtatapos at pagsukat ng iyong damdamin ngayon, tanong at mapangas na tanong, handa ka bang sumulat sa tubig? Yes. Of course. Okay. Lance, maraming salamat sa pagiging Maraming bahagi salamat ng po. kwentong Pilipino. Thank you. Maraming salamat po. Mga ka-Pilipino, sana po lahat po tayo ay may natutunan mula sa isang manunulat, musikero, at profesor. Ako po ay naniniwala, anuman po ang talentong ibinigay sa atin ng Diyos, pagyamanin po natin. Dahil yun po ang magbibigay sa atin ng tunay na saya, na magbibigay kulay sa ating buhay sa mundo. Muli, ito po ang kwentong Pilipino. Ako po si Blue Roy hanggang sa pagsusunod sa paglalahad ng mga kwentong Pilipino. Bye!